Ay, magandang araw po. Magandang umaga, magandang tanghali. Isang sulok ka man ng mundo na roon. Usapang pangkalusugan na naman tayo ngayon habang nasa Friday off. Muni-muni, gala-gala muna. Ngayon, topic natin is about mabubuhay ka ba? O hindi ka ba magugutom kung walang rice? Kaya, nagugutom ka talaga pag walang rice. Kaso lang, maraming substitute. Kung rice ang kakainin mo, protein or fats, depende na sa'yo yan. Pero kung rice kasi, iba ang papasukan yan, hormone yan. Hormone wise, ang involvement niya is iba. Pag nag-fats ka, saka nag-protein. For example, isang cup na rice is equivalent to approximately 160 kilocalorie minimum. Equivalent naman sa carbohydrates is just like around 4 kilocalorie in 1 gram. Ang protein is around 4 kilocalorie in 1 gram. The same lang sila sa carbs. And for the information lang po. And ang fats is around 9 kilocalorie in 1 gram. So, ang mayari nito, kung hindi ka kakain ng kanin, magugutom ka talaga. Pero kung may substitute ka, saka konting disiplina, saka tiis at tiyaga lang po, para kung gusto mong pumayat talaga at mag-diet. Pwede naman tanggalin yung rice kasi hormone-wise, nakakataas talaga siya ng insulin. Kasi pag kumain ka ng rice, tataas yung sugar mo, lalabas si insulin para pababain ang sugar level mo. Which is, kaya nga, nagugutom ka every 2 to 3 hours. Yun ang trabaho niya. Kasi ang trabaho ni insulin, pag nakasing siya ng carbs, ihahatid niya yun doon sa cells. Sa beta cells natin, which is nasa liver. Yan ang trabaho niya. Pag kain ka ng kain, habang bumaba ang glucose level mo, hahanap ka naman kain. Tataas naman si insulin, gawin niya. So, katanggalin mo yung carbs mo, instead of kakain ka ng carbohydrates, any form of carbohydrates, isa lang po ang kapatunguhan. Either through rice, potato, bread, or by sugar. Isa lang patunguhan nila po. Saka only the liver will metabolize it. Ang protein is direct po siya i-consume ng katawan tulad ng fats. Halimbawa, ang 1 cup na rice, ang equivalent niya ay something 3 egg yolk lang. 3 egg yolk. 3 white egg. Yung whites lang ng egg na lalo na hard boiled, 3 ganon, equivalent niya. Plus 2 egg yolk. So kung magluto ka ng 2 egg yolk, 2 egg, saka 3 itlog, 2 egg yolk lang ang gagamitin mo at 3 white egg. Equivalent na yun siya sa requirement na kailangan sa isang araw para sa carbs. Yun lang po, short video lang po to, welcome into more details sa ibang topic. Wala lang magawa, for your information lang po kung gusto mo talaga mag-diet. Kung gusto mo mag-fasting, iba rin ang paraan, huwag biglain, minimize mo muna yung sugar intake mo. Kung pwede tanggalin, then low carbs ka, then dito ang fasting. It takes months to 3 para mabago mo ang sistema ng katawan mo. Kasi pag diretso ka fasting, mahirap po talaga. Kailangan na po ng determination, courage, saka consistency. Yun lang po mga kaibigan. Kunting kaalaman lang po. Usap-usap ulit tayo. Salamat po. Happy Friday. God bless po sa lahat. Ingat-ingat po. Saan na kayo naroon. Salamat po.